Hi everyone, I'm Saiza Rugunhan and welcome to another episode of Babae Sino Ka podcast, which is a passion project na ginawa ko since ilang years ago pa. Ganyan. And now we have a special guest, isa sa mga malakasan sa dance community, isa sa mga inspirasyon, isa sa mga queens of the dancehall community, the one and only Miss April. Miss! April! Ayan. Hi guys! Welcome to this podcast. Taray! Wait lang. Parang ang serious na April, no? Charot. Me? No, I'm not serious. So, yun. Kasi if you didn't know, she's one of the artists that I chose to be featured in the gallery that we did last year. Parang ano siya, yung mga babaeng pinili ko, yung may mga personal connection, the women that I've met, and yung mga babae na talagang alam kong may binibigay sa community and inspiration to the women of the next generation. Not just in dance, but in general. So yun, syempre, I wanna share her journey to everyone. And dahil dyan, tanungin natin, how did you start as a dancer? Like, where have you really been dancing since you were young? Ano ba? Naging seryoso bigla. Feeling ko like nung bata pa lang ako like, para sa school, yung mga programs. Ayan, syempre, Bibo Kid. Bibo Kid. So, lagi akong part ng mga program. But, like, sa dance talaga, I started 16 years old. Ooh. Pero, sobrang hirap niya kasi, like, growing up in a province, hindi siya, like, supported. Like, syempre, yung mga mindset ng mga parents before, ay, walang pera dyan, hindi ka kikita dyan. Like, at that time, hindi ko naman siya, like, pinupursue pa as a career. But, it's more of a passion. So, mahirap yung support before ng parents. So, tumatakas ako before para lang makapag-training. Tapos, very strict yung atake nung dance. Kasi, wala pang avenue before, walang studios sa province na pwede kang makapag-take ng classes or like makapag-take ng knowledge about dance. So, ayun, mas nagko-compete ako sa streets before. Tapos napunta ako sa Manila, like parang boomer. I'm a boomer in sa dance community here sa Manila. I started siguro mga 2013 na, 2013. So, 16 years old ako. Huwag nyo na tanongin yung edad ko. Okay? Sa atin na yun. So, kuwari, 2023. 2023. Ito ano ba? 2013. Nag-start akong like papunta-punta ng Manila. So, biyahe-biyahe ako, nagigig ako. Ayan. So, kung saan group ako, like, nagigig as a raketista. Tapos, finally, I joined A-Team like 2018, end of 2018. And then, doon nag-start yung like, feeling ko yung talagang pag-rise ng career ko as a dancer. Because, naranasan ko mag-perform with celebrities, naranasan kong, but at the same time, yun, naging Asian Dancehall Queen. Period. Yeah. Bakit? Period. Ayan, so lang, mas naging active sa dance community, sa mga scenes. Kasi, for me, di naman like, in general kasi, dito sa Manila, mas accessible yung knowledge about dance. Mas nang-nurture kasi marami ng dance studios today. Maraming groups na nag-i-invest dun sa learning, like sa advancement ng learning for the Philippines. So, ayun. Yun lang. Ayun. Ito na ako ngayon, guys. Nasa harap niyo na ako. Perfect. Pero sang province ka nga galing? From Bulacan. So, Bulacan niya ako. Okay. Period. Tapos parang talagang you're traveling. Nung nakita mo yung love mo sa dance, talagang ikaw yung gumawa ng effort. Oo. To come here and take classes. Maraming times na talagang discarding sarili. Kasi hindi ka naman bibigyan ng ng pamasahe pag sinabi mong like,
about sa dance. Yeah. So, magsisinungaling ka. Charis. Hindi mo gagawin yan. No. Joke lang. But yeah, sariling diskarte. So, kaya ako like nagigig before para at least may pang sustento ako for myself to learn to attend classes. Yeah. Kasi, for me, important yun eh. Yeah. Like, wala ako now here sa harap nyo kung hindi ko tinake yung risk and opportunities na mag-learn dun sa dance. If you didn't invest on yourself. Yeah, exactly. Diba? Kasi yun yung very important. If you really know what you want and you have a vision, talagang you'll make time for it. Yes. And for someone na sobrang layo sa Manila, like ilang hours yung biyahe, ang hirap ng travel, tapos mag-isa ka, tapos kailangan mo pa talagang i-research kung kanino ka magka-class. Diba? Parang, it takes like that kind of mindset na you wanna be here and you really have a goal in life as a woman, as a performer. Ganon. Period. I love it. Kasi, yun talaga importante. Kapag alam mo na, you make time for it and you really invest on doing it. Ganyan. Hindi siya yung hindi gagalaw ang mundo para sa'yo. Kailangan mo kumilos. Totoo naman. Diba? Pero like, ano yung pinaka-push mo? Na parang, kasi diba, dun sa generation before, yun nga, sabi mo, hindi supported ng family, na parang, they really don't see dance na as a career, as a profession, na parang, usually sasabi nila, hobby lang yan, it's just a phase in your life, na parang, ano yung push mo na parang, no, this is really what, I really wanna do this. Ano yung parang pinaka-motivation mo to like, keep on doing what you're doing? Pinaka-motivation ko, since hindi nga ako nakakahingi ng support, is like, to prove them wrong, na may pupuntahan yung pinaghihirapan ko na. Because, again, hindi naman hindi lahat ng tao open sa reality na pwede naman mangyari as long as you pursue and like don't give up. Kasi hindi naman siya mangyayari ng overnight eh. Diba? Wala naman ganun, hindi naman magic na gusto mo to tapos kinabukasan mangyayari na siya agad. Hindi, pinaghihirapan siya. And the more na mas nagdi-deep dive ako dun sa dance, mas nakikita ko yung importance niya for me, na mas lalo kong gustong i-prove sa lahat ng tao that dance can be a passion and a career at the same time. Na there's no harm in trying, there's no harm in dreaming as long as you believe in it, as long as you claim it agad na mangyayari to sa life mo. Mindset ba? Mindset. Exactly. And you really have to put on the work. Kasi nakita like, before kita, like, ma-meet in a different way, parang I always see you everywhere. Parang, okay, yun nga, sabi mo, as a street dancer, as in lahat, sinasalihan mo, parang ganyan. Makikita nyo sa April sa lahat ng event. Parang lahat sasalihan niya, babattle siya, ganyan, dyan lang siya. Talaga sobrang hustler lifestyle. Kasi nga parang, yun nga, before ka maging solid sa 18, talagang as in, go, lahat ng gig, anything, you always say yes. Which is, for me, something na parang, it's different. Mahirap siya. Na parang, kasi kailangan mong makirelate rin sa iba-ibang tao, and dahil doon, mas naging lumawak yung perspective mo, mas, you know how to interact with different kind of people. Which is parang, different. Pero kasi ako, si April, hindi ko naman siya talaga sobrang na-meet. Like, laging, like, sa dance, ganyan-ganyan. Kaya gig. Parang, gig. Mga ano-ano, etc. Parang mas nakilala ko siya when we had a chance to travel 2022. Yeah, nung nag-UK tayo. As in, parang dun ko nakilala who she is, what she's fighting for, kung ano yung mga hugot niya, and everything, and why she does what she's doing. Kasi, yun, na parang na-appreciate ko siya. And before tayo pumunta pala doon, sorry. Kasi diba, of course, as a dancerist, diba yung mga style yan? Pero, you fell in love with dancehall. And you're a queen. Hello! So, parang, paano mo na-discover yung dancehall? How and why did you fell in love with
dance mo? Kasi ganito yan. Crumper talaga ako. Crumper ako before. Oh my God! Crumper ako before. So, dun sa, yung sa group ko sa Bulacan. Mm-hmm. So, lagi ako may part na gigitna. Kasi di ba uso before yun? Kapag babae nagka-cramp, parang, ang angas, ganyan. Pang malakasan. Oo, parang, tapos biglang last yun last segment. Tapos lalabas yung girl, ganyan. O, diba? Ang angas ko nun. Tapos, tapos one time, may nag-class sa amin na nag-invite kami ng magka-class ng crump. Girl din. Sabi ko, hala, ang tsaka ko Sabi ko, hala, di ba ako marunong mag-crump? Parang iba siya. Oo, parang, Sino to? Parang mali naman yung ginagawa ko. Ganon. Sino yung nagturo? Si Olin. Ayan, si Olin. Kalimutan ko na yung pangalan mo ngayon, be. Hindi ko na alam kung ano yung crop name mo ngayon. Pero ayan, si Olin. Tapos, as a girl nga na sinasalian ng everything. Yeah. So, nakita ko sa black market, meron silang post na 1v1 battle. 2016 to. O, syempre, si ate mo, ganyan. O, sige, kahit di ako kilala dyan, dead ma. Sumali ako. Sumabot ako top 5. Perfect. Tumabot ako top 5 nang hindi ko alam ang ginagawa ko. Seryosa. Like, YouTube lang yung source ko that time, kung ano yung mga dancehall steps, ganyan-ganyan. Kaya sabi, dancehall battle daw, 1v1. Sabi ko, sige, bala na. Research muna. Research muna. Sige, ginaya-gaya ko lang yung steps. So, pagdating ko doon, basta hindi ko alam kung ano mga nangyari that time. Tapos, after nun, feeling ko, di ko pa ako aware. Wala pa akong awareness about, na gusto ko yung dancehall. Biglang nagkaroon ng, nag-announce na magkakaroon ng dancehall queen 2017. Tapos may international teachers na darating. So, nangyari, sumali ako. Nag-register ako, tapos nag-tinake ko yung mga classes, ganyan-ganyan. Pero ang nasa mindset ko kasi nun, gusto ko manalo. Gusto ko manalo, syempre, wala lang. Gusto ko manalo syempre. Syempre. Goal mo na yung pinaka-goal, hindi yung experience syempre, kung sasali ka ng diba? gusto mo manalo, diba? Alam ka naman gusto mo matalo. Hindi, ganun yun. True. So, yun. Nag-take ako ng classes, ganyan-ganyan about it. That day, that certain day, walang nakakakilala sa akin here sa Manila. Wala akong name. Tapos, ang mga kalaban mo, Mami Lema, Nika Santos, Jana Mahusay, as in, lahat ng alam kong kilalang dancers na girls sa community, andun sila, pero di nila ako kilala. Sino ba to? Tahimik lang ako. Saan to galing? Siyas? Tapos full costume pa ako. Each round, nag-change ako ng costume. Sabi ko, tama ba itong ginagawa ko dito? Tapos, ayun, pray lang ako every round. First round, sige, nakapasok. Second round, nakapasok. Okay, last na to. For some reason, there's a song na kapag nag-training ako that time, keep playing in my head. Medyo naniniwala kasi ako sa sorry guys, pero naniniwala kasi ako sa higher self. Okay, so may bumubulong sa akin nung song na to. Every single time, everywhere I go. Tapos, for the last round, yun yung tumugtog sa akin. Oh my God. Yun yung tumugtog sa akin. Tapos, yun na yung in my head, akin na to. Tapos, tumugtog siya. Nagtatumbling ako. Nag-split ako, nag-jump split ako sa mataas, ganyan-ganyan. Tapos yun, that night, nanalo ko as dancehall queen. Hindi pa ako sobrang ang bilis ng pangyayari kasi end ng 2016, nag-battle ako. Tapos, 2017, bigla akong nanalo. So, parang, ano nangyayari sa akin? Hindi pa ako talagang in love with dancehall that time. Pero siguro, by that time, binigay ni Lord yun sa akin para ma-realize ko na, anak, dito ka belong. Ganyan-ganyan. Tapos, after noon, dire-diretso na siya. As in, nagdire-diretso na siya. Yun na ako.
Kung nasan ako ngayon, because of that incident. Because of that pagkapanalo. Kasi kung feeling ko kung di ako nanalo that time, hindi ko alam kung nasa dancehall pa rin ako now. Kung magta-try ba ulit ako na mag-compete for Dancehall Queen. So, siguro, yun yung turning point ko para mag-dancehall. Na, eto ako now. In your area. Pero I love it, no? Pero totoo yun, na parang if it's meant for you, it is for you. Tsaka parang, syempre, hindi ka naman bumattle lang na parang one day battle, pero you did your trainings, you did your research, you prepared, yun nga, you have, naalala ko yun, nandun ako nun. Naalala ko, iba-ibang look ni Diba? Sabi ko, sorry, tas parang, I love it. Sobrang prepared, and talagang, yun nga, inano mo na sa utak mo na, dapat manalo ko. And magmamanifest siya. As long as you put in work. I love it. Perfect. As a queen mindset correct, na talaga. Ganun talaga. Alam mo yun? Parang minsan destiny rin siya na parang hindi mo alam na parang, oh my gosh, ang fast-paced bigla. Ibig sabihin, minsan nakaka-overwhelm siya na parang, shocks. Pero you just have to like embrace that. And like, kasi binigay sa'yo yung talent na yun. Talent and hard work and like, being in the right space at the right time. Ano siya? It's destined. It's destined. You're destined to be a queen. Oh, sorry kayo dyan. Ayun, perfect. Tapos naging 18 na siya. Oo, yun tama, na yun. No? Kasi 2018, ganyan. 2018. Dire-diretso ni. Ayun, di na po ako nagpapahinga ngayon. Wala pa siya talagang tulog. Kagabi, di na po ako nagpapahinga ngayon. May class din siya kahapon. Kaya wala pa siyang tulog. Pero kasi talaga parang, if you love doing something, hindi ka talaga mapapagod. Totoo naman. Ini-enjoy mo lang siya. Diba? Tapos parang, laban lang, ganun. Fight lang. Talaga. So true. Eto, question. Yung nakita mo yung yung sa Queen's Speech. What made you like, hey, I wanna audition, I wanna experience this? Eto, parang lang to. Very impulsive kasi ako Very impulsive akong tao. Tulad nung nangyari sa akin ng DHQ. Nung una ako nanalo, ganun lang din yung sa Queen's Speech. Like, nakita ko yung poster. Kasi tinag ako ni Coach Mix. Thank you, Coach Mix. Ayan, so tinag niya ako. Tapos sabi niya, audition ka, ganyan. O, sige po. Very like, casual. Okay po. Ganyan. Tapos on that day, umuulan. Yeah. Umuulan. Actually. Umuulan that day. Dumating ako doon, tsaka umulan. Pero papunta pa lang ako doon, sabi ko, nag-iisip ako na, pupunta ba ako? Hindi. Kasi parang, ang bad na ng weather. Ganyan. Pero again, ito na naman ako. Again, naniniwala kasi ako sa higher self. May bumubulong na naman sa akin na, hindi. I love it. Idiretso mo, ituloy mo. Andun na ako. Kasi hindi ko alam kung ano mangyayari sa amin doon Actually. Sabi ko, wala namang mawawala sa akin. Okay, wala naman ako ibang ganap that day. Okay, sige. Ganyan, enjoy mo na lang. Ayun, hindi ko na rin alam nangyari nun Sumayaw lang kami ng pagkatagal-tagal. Pero mo, 1 hour kami mag-cypher. Tapos 1 hour for the improv ba? Tsaka for the choreo, ganoin. True. I love it. Oh my gosh, naalala ko. Umuulan nun. Kasi ako din, parang sabi ko, shucks. Yung dumating ako kasi nag-angkas ako na, parang basa-basa pa and everything. Pero like, grabe, that was an experience. That was different. Tsaka yung energy kasi ng Queen's Speech, it's like all women in one room, different experiences, iba-ibang lugar. Tapos parang, to see familiar faces, old and new, in one space. Yun nga yung sinasabi natin na parang, kung sino yung nandito ngayon, tayo yung meant to exchange energy. And kung sino man yung matatanggap doon, energy. Kasi lahat ng babae doon, ang lalakas talaga. Iba yung, ang sarap, yung audition mismo, the process, is is something that will forever cherish. Diba? Tapos nakachamba pa. Oo. Oh my God. Pero after nung audition na yun, minanifest ko talaga siya. Minanifest ko siya. Claim ko na siya that time, kahit anong mangyari. Like, claim. Yeah. Ganon. Like, no second thought na
hindi mo makuha yan. Yeah. Hindi. After ng audition, makuha ko yan. Perfect. Ganun talaga siya eh. Minsan ganun eh. Girl. Diba? Law of attraction. True you yan. speak what you want to be. Yeah, So, exactly. ganun lang lagi, guys. So, True. huwag nyo sasabihin, huwag kayo magsalita ng negative sa sarili True. nyo. As in, say it to the universe and the Yes. universe will listen and ibibigay niya sa'yo. Kasi ako rin, to be honest, prinay ko rin talaga siya. Kasi parang nung time na yun, nasa ibang phase ako in my career. So parang sabi ko, parang shucks, ngayon lang ulit ako mag-audition into something that I really want to do and I want to experience. I need this energy. I need this woman energy. So parang, ayun. Perfect. Oh my God. Ayun, nakapag-UK kami. Oo nga. Do you want some water? Namiss na natin yung mga arte-arte. Oo nga. Ganun. Pero yeah, yung na yun, ang ganda rin ng piece natin doon. Kasi it's talking about women. It's like, iba-iba. Kasi iba-ibang phase tayo in our lives. Tayong anim. Yung mga ka-exchange namin from UK. As in, ibang klaseng mga Sobrang babae iba. talaga. Tapos, syempre, ibang culture pa. Parang nagkaroon kami ng culture shock. Culture shock? Kasi, alam mo yun, parang syempre, iba yung upbringing nila sa atin, iba yung mindset natin, iba yung process nila, iba yung process of creating. Like, alam mo yun, pero we learn from each other talaga, sobra. It changed us as artists, diba? Ano yung masashare mo about that experience? Ano yung favorite aspect mo during Queen's speech? What is the most difficult? Ayun, yun yung anuhin natin. What is your favorite? And ano yung pinaka-struggle? Or pinaka-may something during that process? Ako, pinaka-favorite ko talaga, yung nabuo namin yung piece. Siyempre, kasi yun yung result ng pinaghirapan natin that time eh. Like, very authentic, very genuine yung feelings. Yeah. Like, hindi pinilit. Yeah. Hindi peke yung pinakita natin. Kung sino talaga tayo, which is the real meaning kung ano yung Queen's speech that time eh. Kasi we need to express ourselves through our movements. Yeah. So, yun yung pinakamasarap na feeling, pinaka-favorite feeling ko. Like, yung people na nanood sa amin, like, they're acknowledging what we have done dun sa exchange na yun. But the most difficult part is yung process. Kasi, ika nga, sabi mo nga, diba, sobrang hirap nung pagdaanan natin. Marami kaming iyakan, marami kaming session na ganun, na marami kaming usap, na para lang magkaintindihan, para mag-meet halfway lahat nung minds namin, nung nararamdaman namin, yung gusto naming gawin. Gusto sabihin. Sabihin. Kasi, hindi lang siya hindi lang siya dance piece eh. Hindi lang siya choreography. Hindi, iba siya. Hindi lang siya like basta-basta performance. It's about telling a story. Kung telling a story of each of everyone, telling a story kung paano namin ginawa to. Kung paano namin binuo to. Na kapag pinanood nyo kami, malalaman nyo na ito yung nararamdaman namin. Ito kami as a woman, as queens, how strong we are. How can we like change everything with our power. Perfect. So, ganun siya. Very powerful siya. Yeah. Ayun. Para siyang it's like speaking, para kasing blines rin natin yung di ba? Yung studio. Isang studio na pinag-session na natin. As in parang, we blessed the space, yung may time na we just walked around, felt each other. We were peeling each other's skin, kumbaga, na parang talagang, we have to know how you're feeling right now in this moment. And yun yung pinaka-importante talaga. The being linyado. Para makakreate ng pyesa na so powerful, that's beyond us. As in, tsaka parang, it's really meant na tayong anim yung nandun. Totoo. Kasi hindi siya magiging ganun. If not, tayong anim. It would be a different message. It would be a different piece. Kaya parang, grabe, iba that dive into getting to know how we create, how we interact,
how we speak and how we carry ourselves. I mean, very, very queen. Wow! Shoutouts to Be Supreme, kay Harvey, kay Clara. Thank you for the experience. As in, we learned a lot. It definitely changed us, our perspective in dance and as artists. Diba? Totoo. Malaking bagay yun for me. Yeah. Sana meron pang more ganyan for the next generation. Diba? Kasi ang saya, like, mas nakikilala yung Filipino scene, yung mga Filipino dancers sa ibang bansa. Yeah. Pagdating mo dun, like, makikita nila, like, how talented we are. Yeah. Like, how creative we are. So, sobrang sarap nun sa feeling. And how soulful we are when we dance. Like, na talagang, oh my gosh, totoo. Naiyak ako. Iba talaga. Kapag talagang you listen to your body, you listen to yourself, listen to your experience, where you at this specific moment. Diba? Ang lalim na, wait lang. Oh nga, iba tayo naman, Pero yun, ito, a question ako sa'yo. Kasi diba ginawa natin yung, yung babae, yung sa gallery and everything. How did you feel during the process that we're shooting it? Na parang, yun, when we did the video, the photo, so we are shapeshifters yung first round. How does it feel? And even the music that you had at that time. Very iba siya sa mga projects na pinapasukan ko. Cause, again, puro babae yung part ng project na to. Hindi siya basta-basta lang na sasayaw kami in front of camera. Magpo-post kami in front of camera. Each angle ng buhay namin nagre-represent dun sa angles nung mga nakikita nyo. Kung ano yung nakita nyo dun sa babae. So, masarap yung feeling kasi nare-represent mo. Nagpe-pay off yung mga pinaghirapan mo all through these years. Like, there's a person na nare-recognize ka na nakakakita nung hard work mo. So, thank you, Ate Sai, for including me. Oh, naman. Diba? So, masarap siya sa feeling kasi hindi mo naman ina-expect na makikilala mo tong mga taong to na magiging part sila ng life mo. Pero binigay sila sa'yo para lang malaman mo rin sa sarili mo na tama pala yung ginagawa ko, na may pinupuntahan pala siya, may nai-inspire pala ako, na hindi lang pala ako basta nagsasayaw, hindi lang pala ako basta nagtuturo sa community, na may pinupuntahan lahat. Kasi, ganun siya. Feeling ko ganun siya. In the long run, kapag sa first process ng journey mo, sa kahit anong ginagawa mo, hindi mo pa siya marirealize. Unless may makarecognize sa'yo, unless may makakita sa'yo, unless makita mo na ginagaya ka na nila, like, sinasabihan ka nila ng, I mean, paano ba? Yung na-acknowledge ka, yung hard work. Like, na-validate lahat ng pinaghihirapan mo. Yeah. Yun eh. Diba? So, yung project na to, parang ito yung nag-open sa akin, sa eyes ko na, like, like, part ako nung kasama ko ng mga malalaking names na ina-idol ko lang before. Nakatabi ko na sila dito sa mga pictures na to, na before ako lang yung laging nanonood sa kanila, nagpapapicture ako sa kanila lagi, na idol ko po kayo, ganyan, na ito na, katabi mo sila sa isang picture. Wala lang, masarap sa feeling. Ganun eh. Doon mo marirealize kasi bigla mo lang siyang oo nga no. Like, andito na ako ngayon. Pero like, hindi, galingan mo pa. Yeah. Galingan mo pa para mas may mapatunayan ka pa, may mas mai-share ka pa sa iba. Ganun. Yeah. Hindi naman matatapos dun agad yun. Kasi dahil lang na may naka-recognize sa'yo. Hindi ganun yun. Kasi, di naman din yan permanent. Siyempre, in the long run, di ka naman na maaalala ng mga tao. Maalala nila yung mga nagawa mo. Pero like,
hindi na katulad ngayon. So, treasuring these moments na katulad nito, ayun, masarap po sa feeling. Thank you po, everyone! At saka ako kasi, I see how you are as an artist. Kasi very humble. Actually, si April, very siya, very like on the go. Talagang guess lang, sige po, okay po, kaya nga girl on fire. Girl on fire! Like talagang, I feel like she never says no, and she always shows up. Kapag basta may energy siya, basta may time siya, she shows up. And I feel like that's one thing. You have to show up for yourself, not for anyone else, but you have to do it for yourself. Diba? Yun yung pinaka-importante. Kaya parang ako, parang si April laging available. Basta available siya, go. Totoo. Kaya ang bilis rin Ang bilis rin ng growth mo. Ang bilis rin ng parang yung, hindi siya, feeling ko hindi siya yung parang basta-basta lang nangyari. Kasi you have that in your body, in your mind na parang go, laban sa lahat. I'm ready. I'm here. I'm ready. Parang ganyan. It's just being that. Talagang powerful. Diba? So, powerful girl, po talaga. seryoso talaga. As in, yun yung nakita ko sa'yo. Na parang, ay, iba yung laban ni girl. Iba sis. So, parang, there are no excuses talaga. If you really want to be somewhere, and if you really wanna be someone, just, ikaw lang yung gagawa niyan. Wala nang iba. You can count on anyone. Ikaw, sarili mo. Pero syempre, it's nice to be surrounded by a good support system. Diba? Kaya nga tayong lahat, we want to be a part of a community. We are part of a community. You have Dancehall Manila, you have A-Team, na I'm sure they're very supportive of what you're doing. Shoutouts. Shout out. To both communities, ganyan. At saka, ayun, bridging that gap na parang, kasi ibang communities, ibang mga tao, pero you're both in those worlds. Diba? Grabe ka, girl. Huy, ako lang to! Diba? Nakakatuwa. At saka sobrang busy niya. Hindi ko alam. Wait lang. Parang kung saan ka napupunta talaga. Hindi ko rin alam din eh. Pero blessed. Like, yung pagka-busy ay blessings po. Yeah. So, kung hindi nyo po ako nakikitang nagpapahinga, okay lang po yun. Huwag po kayo maaawa sa akin. Matuwa po kayo para sa akin. Tsaka, diba, parang, kapag gusto mo talaga, you make time. Hindi siya find time eh. Make time. Yun yung pinaka-difference. And, yun nga, ang galing mo dun, girl. I love it. Palakpakan ko ba yung sarili ko? Nakaka-inspire siya talaga, promise. And I hope you're inspired by her story. Pero ito, after 1 year of our shoot, of the gallery, if you see yourself, your photo, what do you see? I always see a strong, independent woman that no one can bring her down. Perfect. Diba? Ganun yun eh. Tama. Walang kahit sino. Walang kahit sinong makakapagpabagsak sa'yo. Yeah. Basta firm and nagsastand ka sa kung anong pinaniniwalaan mo. Ganun, dapat. Kayo. True. Rar. Girl. That kind of mindset, like, the next generation, all the women should have, never doubt yourself. Kasi the moment na ikaw mismo yung nag-question sa sarili mo, talo ka na. Totoo. Diba? Kasi, kailangan ikaw mismo magbuhat ng sarili mo. And like, pero syempre, hindi pwede puro buhat lang. Girl, kilos-kilos din. Baka puro manifest ka dyan, tapos walang kilos, te. Ano, higa-higa lang, te. Hindi ganun. So, true, diba? Really put in hard work. Yeah. Na parang, sa'yo, kita naman siya, diba? Parang, sis, hello. At saka bilang kahit na hindi niya alam pinapasok niya, laban pa rin. Diba? Totoo po yan. Minsan sa araw ko na lang po yun na yung nalalaman ko ano yung kahit nga actually yung shoot natin, parang, sige ate, say go. Ano ba mangyayari? Ganyan. So parang, yung being in a territory you're not familiar with, iba rin yun eh. It takes courage eh. To put yourself in a position na parang, ano gagawin ko dito? Ano ba mangyayari? Pero, being present in that space is already something. Kasi syempre, minsan pagka may alam ka na parang, shocks, kaya ko ba yan? You question yourself eh. Which is yung parang, yun yung
mahirap. Talaga that doubt, we have to take it away. Isantabi natin siya. Perfect! Period. And now, you're an inspiration to a lot of women, mga next generation, not just in dancehall, but in dance generally. Diba? Na parang you've been teaching several classes. Tapos ngayon, nagtuturo ka na rin ng Kifa! Ganon. Oh, diba? I love my team. I love my crew. Shoutout sa mga 17. Karats, let's go. Singer rin talaga she's. Singer rin talaga si April. Bias ko po si Jimin. Oh, perfect. Si Jimin. Ting, 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 ting. Jimin, my love! Tapos, tsaka at saka makikita mo na parang, not just in dance, kasi hello, the girl is a fashionista. She likes dressing up and like arte-arte and everything. So parang, kasi diba we always say that fashion represents you and like really, masarap siya magsuot na iba-iba. So ano yung iniisip mo every time you like put on, every time you eksena your wardrobe? Ano yung inspiration mo when you like create an OOTD or put together what you're gonna wear for that day or something? Ganyan. Before kasi, kaya ako talaga like napunta sa, like madalas ako mag-DIY ng mga damit ko. Kasi nga, before, syempre, wala ngang pang ganap-ganap. Di ka bibigyan ng money kapag pang costume, di ka naman bibigyan ng ganun eh. So, natuto talaga ako like dumiskarte on my own na paano i-turn yung mga damit ko into something new para lang magamit ko siya sa mga sayaw, ganyan-ganyan. Yun yung naging inspiration ko before. Kasi, yun nga, lagi ako nagsasayaw before. But as time goes by, medyo may pagkaano kasi ako sa sarili ko. Siyempre, di naman ako perfect. May mga times na nagiging hard ako sa sarili ko. Like, feeling ko, kapag nakakita ko ng mga magagandang tao, may times na may inferiority complex ako pag ganun. Na parang, bilang ba ako sa kanila na parang maganda ba ako? Ganyan na parang yung damit ko, okay lang ba? So, ever since, I really tried na every time na lalabas ako or every time na may gagawin ako, I'll wear the nicest and prettiest clothes I can. Kasi parang yun na lang yung boost ko sa sarili ko na mas maganda yung suot ko sa'yo. Like, nakaka-boost kasi siya eh. Yeah. And clothes for me is like my second love talaga. Like, it really puts me there, especially kapag hindi wala akong like certain genre, I think, when it comes to fashion. As long as I feel myself dun sa damit, ayun talaga eh. Kaya talaga siya, aside from dancing, yan yung ko, like, gusto kong i-pursue pa na career. I love it. Yes, like, have my own, have my own clothing line, but not the usual clothing line. Yeah. Like, mas naglilin siya towards mga rework, upcycling. Because ang dami ng fast fashion now. Yeah. So, I want it to be like slow fashion. Na, alam mo yun, like made from the heart, like from my hands and my and like sewing machine. So, yun. Like, yung damit kasi, siya eh, kung ano yung nakikita nyo sa akin, feeling ko, yun yung mood ko, maybe for that day. Yeah. So, kung tinatamad ako magdamit, yun yung mood ko for that day. Kasi minsan, syempre, hindi naman, may pambahay lang din ako. Pero madalas talaga, gusto ko pag lumalabas ako, maganda yung suot ko. Like, mapapatingin sila na, ang ganda ng suot niya. Like, ate, saan mo nabili yan? Perfect. Ginawa ko kasi yan. Diba? Ang saya pag ganun eh. Hindi mo lang siya basta binili. Pero gumagastos din ako, guys. Sorry. Pero hindi naman lahat ginagawa ko. Pero yun. Masaya magdamit eh. Yeah. Like,
wala namang like reason para like, na, para mapunta ka sa clothes. Basta masaya ka sa sinusuot mo. Actually, basta masaya ka sa sinusuot mo. Dead ma sa imong mama. I love it kasi it's really an extension of yourself. It's an expression of who you are. Yun yung fashion diba? At saka totoo, kasi si April nakikita ko lagi parang, parang saan yung eksena mo, girl? Ay, ate, sa'yo ako may gawa nito. I love it. At saka parang very creative nga. Pero nag-aral ka ba ng sewing? Hindi. Wala. Like, self-taught diba? lang. Self-taught? Iba. Kapag talaga gusto mo. Pag gusto mo, may paraan. Yan. Kaya talagang, girl, iba talaga to si ate girl. Iba to si ate girl. As in, like, the diskarte, the eagerness to learn and just do things on her own. Girl, strong, independent woman. Sorry kayo dyan. Period. So, pero ganda. I love it. Sobrang parang, kasi parang before lagi lang talaga kitang nakikita sa different space. Tapos parang, when I had the chance to really get to know you, parang mas nakikita ko, like, that's why she carries herself in a certain way. That's why this is how she look, how she speaks, even, ganyan, and everything. I love it. Pero may kabaliwan rin, syempre. Oo. Baliw mo talaga. Syempre, balance lang tayo dito. Balance lang tayo dito. Pero yun, kasi you have that very light energy na parang feeling mo sobrang chill. Sobrang everything is okay. Sobrang go. Laban. That laban energy talaga is what she has. Pero syempre, diba, you have, lahat naman tayo may mga ups and downs. So, I wanna ask, if you're willing to share, ano yung pinaka, like the biggest challenge that you have experienced in dance? In parang, dance? Yeah. Yung pinaka feeling mo, the lowest point in your career? Siguro nung nagka-baby ako. Kasi, hindi dahil syempre blessing yun sa akin, huwag kayong judger. Huwag nyo kayo judge. Kasi that time, paano pala kayo, kung yung career mo, ito, pataas pa lang Like, nag-uumpisa ka palang i-build yung sarili mo. Tapos that time, syempre, may pagkasaway din auntie nyo. Ayan. Tapos nagka-baby ako. I'm a single mom, by the way. Ayan, bigla ako na-stop. So, parang in that very moment of time, wala akong feeling ko that time, wala akong kakampi. Like, my parents are there. But, feeling ko that time na, makakabalik pa ba ako? Like, mapupush ko ba yung gusto kong mangyari sa dance career ko? Like, feeling ko, everything's falling apart that time. Nung nalaman ko na, na pregnant ako that time. Pero, after nun, ganun talaga ata ako. Like, kapag gusto ko talaga, pupush ko. After nun, ginawa ko siyang motivation. Ginawa kong like, extra strength ko, yung baby ko, yung son ko, to pursue my dreams. Kaya din ako grabe kumayod, guys. Kasi hindi lang ako, hindi lang for me. It's for us. Kasi, para mabigyan ko siya ng magandang life. Like, in the future, mapagmalaki niya ako sa mga friends niya, sa mga tao na, mom ko cool mom. Cool mom. Yes. Bakit? Gusto ko cool mom ako True. Totoo, bakit? Gusto ko cool mom ako Gusto ko ganon yung, pag kinausap niya yung mga friends niya na parang, sabi niya, mama ko yan May one time, like, I think, sumali kasi siya. So, 10 years old na siya now. Sumali siya ng dance recital. Hindi ko siya pinilit kasi ayoko siyang pilitin. Yeah. Siyempre. Ayoko siyang pilitin. Like, me growing up in pressure, I don't want him to be like that. I want him, like, to live free on his life with guidance. Diba? With guidance So, ayan, sumali siya ng dance recital, ganyan. So, nakita niya kung ano yung ginagawa ko. Na kung ano yung ginagawa ko for him. Na ito yung work ko para mabigyan ka ng magandang life, like masuportahan ka with all the things that you want. Tapos, one time, sa TikTok, may video ko. Tapos, may account siya. Tapos, sabi niya, may isa siyang comment doon, may nag-comment doon, mama ko yan. Siya pala yun. Sabi ko, like,
lang, no, na-recognize niya. Yeah. So, imagine, coming from your yung pinaka-lowest moment ng life mo, siya yung magsasave sa'yo to be on your highest. Ano siya? Full circle moment siya. Diba? Kasi, hindi mo naman nung time na yun, sobrang inisip ko na, wala na akong career. Wala na akong hindi ko na mapupush yung gusto ko. Hindi ko na may paglalaban. Pero hindi. Pinaglaban ko siya. So, eto na ako ngayon. Ayun, pogi po siya. Mana sa akin. Siyempre, hello, ilong pa lang nito na April. Sorry na kayo. Face. Grand prize. Pero diba, totoo, I feel like karamihan ng women in the dance community, parang yun yung kind of like fear or na parang can I continue my career once I have a baby or syempre, di ba, parang feeling mo magsa-stop yung world mo. May gano'n. Oo, kasi nag-stop talaga siya. Like, shit. May times talaga na lang ako, umiiyak ako. Syempre, very sensitive pa yung time na yun. Kasi, alam mo yung, ewan ko ba? Di ko rin alam kung paano ko siya na-survive. To be honest. Kaya thankful ako sa mga experiences na yun. Sabi ko nga, minsan kapag tinatanong ako kung meron ka bang regret sa life mo, lagi ko sinasabi na wala. Kasi, these things happen for a reason. Yeah. Kasi hindi ako to now kung hindi dahil sa mga experiences ko. Yeah, true. Kasi kung winish mo siya na iba before, nasan ako ngayon? Yeah. Pwedeng hindi nyo ako kaharap ngayon. Diba? Yeah. So, hindi siya, I think, regrets are for the weak. Sorry. Hindi. Like, don't regret whatever. Kasi, again, it will teach you. Yeah. In the future, marirealize nyo na, naranasan ko pala to para sa moment na to. Yeah. Diba? Preparation siya for preparation something bigger. Pala. So, thankful. Be thankful. Always be thankful. Kahit gaano kahirap pa yan. Yeah. As long as ma-survive mo siya, as long as ma-push mo siya na, hindi, lalaban ako, hindi ako susuko. Lalaban tayo! Pero totoo, sobrang, diba? Nakakabilib talaga. Girl, promise, bilib talaga ako sa laban ng life mo. As in. Kasi, nalaman ko talaga lahat. I was like, girl. Girl on fire nga. Girl on fire talaga. Literal. I'm telling you na para, sabi ko, shucks. Wala kang excuses. As in, lalo na when I met her, when I knew about her story, talagang I'm inspired by her. Actually, lahat ng babae doon sa project, lahat sila, they contributed something, they influenced me to being who I am now. Kaya parang, sabi ko, girl, your story should be heard. You should be highlighted. Kasi, girl, dito sa Philippines talaga, mahirap siya. Sobrang hirap. Iba yung laban, iba yung fight. Parang kahit sabihin natin, yes, it's, nagpo-progress na. Pero, as a woman, iba pa din. I mean, we have to prove extra. Parang, and yan, balancing, being a mother, being an artist, Di ko talaga alam paano siya mag-juggle. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nakikita niyo akong hindi nagpapahinga, intindihin niyo lang ako. Pag nakikita niyo siya natutulog, huwag niyo na siya gisingin. Kaya lang yun. Kailangan niya ang tulog. Diba? I love. Tsaka yun nga, gusto ko yung sinasabi mo na may bubulong sa'yo. Totoo yun eh. Totoo yun talaga. That guidance. As in, listen to that higher power, higher energy. Kasi, yun talaga yung mag-guide sa'yo. Hello, hindi naman tayo bida-bida na parang kung anong gusto mo, yun at yun, kung ano yung plan mo yun. Hindi. There's a bigger plan for us. And we all have a purpose in life na parang, yun, we're directed to the right path. Etc. Gana! Ito naman. Next, what do you think is your serious? What do you think is your biggest, as of now, biggest achievement or biggest, like, feeling mo yung parang,
it's your fulfillment as a dance artist at this point in your career? Medyo mahirap yan Pero like, or you can give like several, like na parang, several things na you feel like na parang, medyo mahirap siya for me. Okay. Kasi, to be honest, feeling ko ngayon pa lang nag-i-start yung ano ko. Okay. Like yung pag-strive ko sa dance career. Sabi ko nga sa inyo, boomer ako. Sa journey, kumbaga. Sa journey. As in, sobrang boomer ako. Nag-start ako like, sa 18, 20, sige, okay na. Banggitin ko na yung edad ko noon. Huwag na kayong, computin nyo na lang. 26 ako. 26 ako, nag-start ako, nung pumasok ako sa 18. Tapos, dun ko na-realize na may life ako. So, imagine, like, kaya hindi ko siya masagot agad Kasi feeling ko, papunta pa lang ako doon. Yeah. Oh, I like the answer. Like, I love your answer. Papunta pa lang ako doon. Yeah. So, kung tatanungin nyo ako, like, what's my biggest, papunta pa lang ako doon, guys. Update ko kayo pag nandun na ako. Abangan na lang natin. Update ko kayo. I love it. It's yet to unfold. Oo, Pero yung mga nangyayari sa akin ngayon, best siya every time. Best siya every time kasi, again, ngayon ko pa lang siya na-discover So, inaano ko siya, like, ina-absorb ko pa siya for me. Kasi lahat ng nangyayari sa akin now, so, sobrang daming nangyayari sa akin now, ang tagal niya mag-sink in sa akin. Like, kung hindi ko siya uupuan ng ganito, hindi ko siya marirealize agad. Sa dami ng ginagawa mo na, pagkatapos ng ganap mo, may another ganap ka na naman. So, hindi mo agad siya mafe-feel na, hala, nangyari sa akin to. Hala, ginawa ko to. Yung ganun. Yeah. So, thank you for that question, Ate Sainza. Kasi, syempre, maano ko siya. Ngayon ko lang siya like, tatanong din sa sarili ko na, ano na ba yung biggest na ano? Pero yeah, for me, the best is yet to come. So, marami pa. So, pag nandun na tayo, guys, makikita nyo naman. We're excited for you. Excited for your Diba? journey. And super excited to see you succeed. And like, succeed more. And for people to really see you, what you can do, and really like be inspired by what you're doing. Kasi syempre sa ngayon, kung sino yung lagi mo nakakasama, kami yung na-inspire mo, kami nakakita ng work mo. Pero syempre, most of the time, people just see you dance on your platforms. Pero there's more to that. As in, there's a bigger story. There's a lot to learn sa journey mo. Kasi, ba talaga? So, I'm excited to see. Period. Thank you. Period. Period. Wala bang buzzer dito? Period. Pero hindi, totoo, diba? There are things na hindi natin alam. We just keep on doing things that we love at the moment and then boom, biglang, So, we'll see. Excited ka na? Excited for what the future will bring for me. Ano daw? Basta yun. Okay. Sige, ito, isa pa question. Kasi diba, you're active on social media, you're active on your platforms and everything. Is there like someone that you would wanna work with or collaborate with your dance? Not just in choreography, but as an artist, like, you wanna create something with this person? Top 3. Top 3? Na feeling mo you wanna work with, na hindi mo pa nakaka-work Or baka lahat na naka-work. Ambisyosa sa Go lang. Ambisyosa kasi ako So, syempre, kung yung mga gantong bagay, kung mag-goal ka, syempre yung mga matataas na, di ba? True. Ganun dapat Manifest. Oo. Don't settle for less. Yes, like, exactly. di ba? Ayan. Go for the goal. Kahit mukha siya imposible, hindi. Mangyayari yan. Imposible everything. So, by that question, top 3. Wait lang. Siguro, like, in fashion, kasi, di ba, with fashion, ano nga rin ako. Top 3, Bretman Rock. I
I love Bretman Rock. I feel like it can happen. Like Bretman Rock. Like, I want, if mabibigyan ako ng chance in the future to style him. Or even, malay mo, even walk with him, work with him. Like, tsaka yung ano kasi niya sa life. Yeah. Grabe. Sobrang inspiration. Like, every time I watch his videos. Hi, Bretman! Shout out. Shout out sa'yo dyan, no? Beke naman. Beke naman! Yan. Okay. So, like, I love you. I love you so much. Yeah. Top 2. Oh, sa dance maybe. Top 2. Paris. Paris Gobel. Because she's a game changer. Definitely a game changer for dance artists. Kasi now, because of her, grabe yung respect ngayon sa mga dancers. Like, sobra. Like, they see her as a royalty in the dancing. Hindi na, because of her, hindi na basta lang na, oh, you're a dancer? You're a choreographer? No. Every time her name shows up, grabe. Yeah. And like, giving you a brand giving her a name for that brand. That's a big thing. Yeah. Representing the dancers, the community. Exactly. Grabe. So, such an game inspiration. Changer talaga. And as a fellow woman, diba? Like, babae talaga. Guys, like, period. Unapologetic, undeniable. Diba? Yun, sobrang galing. Sobrang galing. Yeah. Iba talaga her mindset din no? Iba. I wanted to, like, go with her mind. Kung ano yung nasa... What goes on with her head, like, no? paano niya to ginagawa lahat. I Yeah. wanted to be in that space. Yeah. And my top, since, syempre, in my dancehall, I'll be general with this one. Kasi, marami sila masyado. Like, to be in Jamaica and connect with the dancehall practitioners there. Yeah. Roots talaga. Roots, the culture. Yeah. So, I'll be general with that kasi masyado silang madami. Yeah. Like, in general. Jamaica in general. Ayun. I love it. Diba? Iba-ibang aspects. So, I love. Ang galing mo. Ang galing mo sumagot. Alam, magaling ako talaga. Sinasabi ako, magaling. Ang galing mo sumagot. I love it. Na-cover lahat. I mean, alam mo yung very specific siya with her goals and her dreams na hindi tayo pwedeng vague. Hindi pwedeng, hindi pwedeng, ay, si ganito, ganyan. Hindi. As in, makikita mo na talaga na talagang she's setting into stone what she really wants in life. Hindi, girl, wag na kayong pabebe. As in, like, put it down, say it, do it. Diba? And I'm sure, we will be waiting na magkaka-selfie na sila, ando ka na sa Jamaica, ka-work mo na si Paris, you're with Bretman and everything. We're looking forward to that. I'll be praying for you and I'll be, i-manifest natin yan. Oo naman. Let's do it. You do it, girl. Manifest, claim. Ayan. Oh my gosh. Claim with the ED. Okay. Exactly. At saka totoo yun talaga. Kailangan alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo. Really know yourself. Know your heart. Know your purpose. Kasi kung ikaw mismo, hindi mo pa kilala yung sarili mo, you're getting there, okay lang rin naman. Kasi everything is a journey. Pero once you have that, eto, gagawin ko to. Alam mo kung ano yung gagawin mo in general to get there. And everything will just follows. Diba? Totoo. Oh my gosh, girl. Siguro pag ako yung tinanong ko ng tanong ko, wait. Pero kasi before, di ba sabi ko nga, parang boomer ako, like late bloomer ako. Before, hindi ko talaga alam. Nito ko na lang siya nare-realize na kailangan alam mo yung gusto mo para mangyari siya. Yes. Kasi the moment na malaman mo kung anong gusto mo, alam mo na rin kung paano siya gagawin. Yeah. The steps to get there, no? Oo eh. Yeah. Kasi yun ay iisipin mo, paano ko pupunta dun? Yeah. Diba? Have that, like, na makakapunta ka dun. Target, that direction. Oo. Nagsusulat ka ba? Do you write? Like, sometimes. Sometimes. I write
wala akong like physical kasi nakakailang notebook na ako, pero like naiiwan ko siya lagi. So, ang ginagawa ko, sa phone. So, sometimes when I want things, I write it on my phone. Para lang, minsan kasi, pag scroll ako ng notes ko, bigla ako mareremind na. Oh, yeah. Ganun eh. Minsan makakalimutan mo siya. Yeah. Pero, pero ganap, no? For a certain time, bigla na lang yung universe, biglang papahalongkatin ka. Tapos mababasa mo ulit. Ganun siya eh. Parang iano ka, this is your path. Ka ulit. Ito yung, naalala ito mo yun. ba? Ito yun. Yeah. Iano ka ulit niya. I-direct ka. Oo, didirect ka ulit niya. Tapos aanin mo ulit. Like, i-internalize mo ulit kung, okay, anong step ka na ba? Ano na ba yung ginagawa mo? Diba? Para, maabot mo na ba? Asan ka na? Like, gano'n pa katagal yung kailangan mo, ganun. Pero, yun, hindi naman siya madali. Minsan, may mga times na pwedeng makuha mo siya agad. May times na sobrang tagal. So, hindi lahat ng hinihiling din natin binibigay. Minsan, ang binibigay sa atin, yung kailangan mo. Yeah. Diba? Minsan, hindi yung gusto mo. Oo, hindi yung gusto mo eh. Yung para sa'yo. Tapos, ma-realize mo lang na, ito pala yun. Para, makapunta ka dun sa gusto mo. Perfect. Ganun. I love it. Arte. So, grabe. Dami natin ayabangan po kay April. Pero ako, I'm just really proud na, yun nga, like na-mention ko last time, na parang, I am lucky na na-meet kita, that I'm surrounded by powerful women na talagang nakaka-inspire. Kasi, yun talaga, no, kapag you attract the same wavelength. You attract the same people who has the same mindset. And doesn't necessarily mean na parang, lagi kayong forever magkakasama. Pero, kumbaga, babump kayo ng universe. Like, nagtagpo ng tadhana. Ganyan. Nagtagpo. Really, like, spark something. And do something. So, yun. Saya. Saya maging babae. Arte. Mahirap, pero masaya. Yeah. Especially if you're surrounded with strong, powerful women, alpha females, ganyan, that energy. And talagang women who genuinely like lifts you up and cares for you, who are accountable of you, ganyan. So, yun. Ding, 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 ding. So, yeah. So, if you have any messages for the young generation dancers, next generation dancers, what will you advise? Just believe in yourself. No one could ever steal your dreams away from you. Only you can make it happen. Walang iba. Sarili mo lang. So, maniwala ka lang. Palagi. Minsan in your life, may darating yung mga doubts, like downs. Pero, as long as you fight for it, as long as mataas yung faith mo sa sarili mo na mangyayari sa'yo to, maniwala ka lang. Kahit kahit like, it's me against the world na yung eksena, girl, just ring that bell, go and seize what you need to do, what you want to do. You'll be there. You'll get there. Believe me. Believe me. Pero yeah, maniwala ka lang. Yun lang naman lagi eh. Hindi pwedeng hindi. Wala kang choice. Maniwala ka. Perfect. Just believe in your power. Own it and do it for you. Do it for yourself. Yes! Oh my gosh. Yeah. Thank you so much, April. Thank you so much, Ate Saisa. Thank you for your time. I'm so happy na I'm Thank here. you for being here. Arte. Thank you for your story. Thank you for sharing your journey in dance. And I hope everyone learned about it and are inspired by it. And iba-iba tayo how to navigate our own goals and dreams. Pero
one thing that we've learned is to always, from April's story, is to just show up for yourself, keep fighting, and keep believing in yourself. So, yeah. Sa babae, mahirap talaga. Yeah. Pero, yun nga. Hi! Girl, sino ka dyan? Ako lang to, guys. April. So, yeah. Thank you, everyone. I hope you learned a lot. And we'll see more of April. Let's wait for her story and her journey to unfold. We're excited for her. So, abangan. Follow her on her social. Yes! Follow me on IG, april.antoinette, and TikTok. Sa Facebook, follow nyo na rin ako. So, yes. And do you have any classes you want to promote? Please do follow Zero Studio page for my classes. So, ayan, iba-iba naman yung date ng classes ko. But, I teach regularly on weekends if you want to learn dancehall, or like if you want to learn your favorite K-pop dances, it's me. Yeah. Friday. Yeah. I love it. Yun. Yes. Thank you, guys. Also, follow Dancehall Manila. Perfect. Yeah. For Dancehall Ganap. Yes. So, yes. Again, thank you, April. Thank you, everyone. And 감사합니다. 사랑해요. So, yeah, don't forget to follow, like, and subscribe. And see you again on the next episode. Bye! Wala bang BTS yan? Kaya siya, ganyan. Gato. She's gone out of my life. Oh my God! I know. Lady, won't you save me? Pause pa yan. Ang sarap dito. Yun na pala yung next career mo na singerist. Uy, ano ako before? Choir ako before. Oh, sorry. Oo. Kantahan ko kayo nakama namin. Ayaw ko ba kung ano tayo dito? Ayaw, di pa siya tapos. Okay, ito na nga. Tapos na. Cut!